Sa Huwebes, May 28, sasampahan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Santigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. At sa isang press conference sa Quezon City nitong Miyerkules, inilahad ni Senator Amy Marcos na isusunod ng kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, Senator Rodante Marcoleta, Senator Mark at Senator Camille Villar. Hindi na raw ikinagulat ni Senator Amy ang ginagawa sa majority senators. Katunayan, may ginagawa raw na case build-up laban sa kanilang hanay. Alagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi, all 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Git ng senadora, kaso at banta ng pagpapakulong ang ginagawa sa Cayetano majority para lumipat sa kabilang kampo. Usap-usapan din ayon sa kanya ang posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kaugnay ng crimes against humanity. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Binilikan din ni Senator Amy ang nakaraang halalan ng Senate President kung saan naihalal noon si Senator Tito Soto III na anya'y hindi tinutulan ng kasalukuyang mayorya. Giit pa niya, bakit ngayon masigasig ang minorya na palitan ang liderato ng Senado? Sa ibang usapin, kinumpirma rin ng senadora na itutulak ng mayorya ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan o umiiral na panuntunan ng Senado. Kabilang dito ang Rule 14, Section 41 na magpapahintulot sa mga senador na bumoto at dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng online platform. Kinontra ito ng minorya kabilang sina Senator Rizzo Hontiveros at si Senator Kiko Pangilinan. Pero gate ni Marcos, sina Pangilinan at Hontiveros ay kasama sa mga sumuporta noon para sa virtual participation ni na former Senators Laila de Lima at Antonio Trillanes sa Senate activities. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Matatandang nag-walk out sa plenaryo ang minorya matapos mapikon sa pahayag na walang legal background ni Senator Marcoleta. Sa Huwebes, May 28, sasampahan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Santigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. At sa isang press conference sa Quezon City nitong Miyerkules, inilahad ni Senator Amy Marcos na isusunod ng kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, Senator Rodante Marcoleta, Senator Mark at Senator Camille Villar. Hindi na raw ikinagulat ni Senator Amy ang ginagawa sa majority senators. Katunayan, may ginagawa raw na case build-up laban sa kanilang hanay. Alagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi, all 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Git ng senadora, kaso at banta ng pagpapakulong ang ginagawa sa Cayetano majority para lumipat sa kabilang kampo. Usap-usapan din ayon sa kanya ang posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kaugnay ng crimes against humanity. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Binilikan din ni Senator Amy ang nakaraang halalan ng Senate President kung saan naihalal noon si Senator Tito Soto III na anya'y hindi tinutulan ng kasalukuyang mayorya. Giit pa niya, bakit ngayon masigasig ang minorya na palitan ang liderato ng Senado? Sa ibang usapin, kinumpirma rin ng senadora na itutulak ng mayorya ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan o umiiral na panuntunan ng Senado. Kabilang dito ang Rule 14, Section 41 na magpapahintulot sa mga senador na bumoto at dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng online platform.
Kinontra ito ng minorya kabilang sina Senator Rizzo Hontiveros at si Senator Kiko Pangilinan. Pero gate ni Marcos, sina Pangilinan at Hontiveros ay kasama sa mga sumuporta noon para sa virtual participation ni na former Senators Laila De Lima at Antonio Trillanes sa Senate activities. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila nun dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Matatandang nag-walk out sa plenaryo ang minorya matapos mapikon sa pahayag na walang legal background ni Senator Marcoleta. Sa Huwebes, May 28, sasampahan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Santigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. At sa isang press conference sa Quezon City nitong Miyerkules, inilahad ni Senator Amy Marcos na isusunod ng kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, Senator Rodante Marcoleta, Senator Mark at Senator Camille Villar. Hindi na raw ikinagulat ni Senator Amy ang ginagawa sa majority senators. Katunayan, may ginagawa raw na case build-up laban sa kanilang hanay. Alagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi, all 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Git ng senadora, kaso at banta ng pagpapakulong ang ginagawa sa Cayetano majority para lumipat sa kabilang kampo. Usap-usapan din ayon sa kanya ang posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kaugnay ng crimes against humanity. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Binilikan din ni Senator Amy ang nakaraang halalan ng Senate President kung saan naihalal noon si Senator Tito Soto III na anya'y hindi tinutulan ng kasalukuyang mayorya. Giit pa niya, bakit ngayon masigasig ang minorya na palitan ang liderato ng Senado? Sa ibang usapin, kinumpirma rin ng senadora na itutulak ng mayorya ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan o umiiral na panuntunan ng Senado. Kabilang dito ang Rule 14, Section 41 na magpapahintulot sa mga senador na bumoto at dumalo sa mga sesyon sa pamamagitan ng online platform. Kinontra ito ng minorya kabilang sina Senator Rizzo Hontiveros at si Senator Kiko Pangilinan. Pero gate ni Marcos, sina Pangilinan at Hontiveros ay kasama sa mga sumuporta noon para sa virtual participation ni na former Senators Laila De Lima at Antonio Trillanes sa Senate activities. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Matatandang nag-walk out sa plenaryo ang minorya matapos mapikon sa pahayag na walang legal background ni Senator Marcoleta.